Isang babae na naging hostage ng Hamas, lakas loob na isiniwalat ang di umano'y panggagahasa at pangmumolestya na ginawa ng mga miyembro ng Hamas sa mga babaeng binihag ng grupo na ito. Panoorin ang naging exclusive interview kay Agam Goldstein Almog na naging bihag ng Hamas sa loob ng 51 days. Israel Defense Forces muling nagsagawa ng malawakang pag-atake at nagpaula ng mga bomba sa Lebanese group na Hezbollah para targetin ang mga armas at makinarya ng militanteng grupo. Ang panibagong serye ng airstrike na ito ay bilang response sa isinagawang pag-atake ng Lebanese group sa mga sundalo ng Israel na nakabase malapit sa border. Ayon naman sa claim ng isang Saudi newspaper, tumakas na di umano ang ilang matataas na mga pinuno ng Hamas patungo sa ibang bansa at tinangay din daw ng militanteng grupo ang mga natitirang hostages sa kanilang pagtakas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Muling nagsagawa ng sunod-sunod na airstrike ang Israeli forces sa buong magdamag sa loob ng Gaza City kung saan aabot sa 5 katao ang napabalitang nasawi ayon sa report ng Wafa News Agency. Sa kabuuan ay aabot sa 9 na pag-atake ang inilunsad ng IDF laban sa Palestinian group sa mas lalo pang tumitinding labanan ng magkabilang grupo. Sa kasalukuyan nga ay lumagpas na sa 29,000 Palestinians ang naiulat na nasawi habang 69,000 naman ang nasugatan base sa report ng United Nations. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga casualty sa digmaan na ito ng Israel at Hamas, gumawa ang Amerika ng resolusyon sa United Nations Security Council upang manawagan ng pansamantalang tigil putukan o ceasefire sa loob ng Gaza. Kabilang rin sa resolusyon na ito ay ang babala ng Estados Unidos sa Israel na wag nang ituloy ang Rafah offensive. Kaugnay nito ay pinaulanan ng bomba ng Israel ang 2 gusali na pinaniniwalaang imbakan ng mga armas ng Lebanese group na Hezbollah malapit sa southern city of Sidon. Ayon sa IDF, ang mga airstrikes na ito ay bilang response sa mga drone attacks ng Hezbollah sa northern Israel ilang oras lamang bago maganap ang pag-atake ng IDF. Tinamaan ng airstrike na ito ang bayan ng Ghaziye sa timog na bahagi ng Sidon City. Halos 30 kilometers lamang ang layo mula sa Lebanon-Israel border. Ayon naman sa report ng Lebanese media outlet, kasama sa mga napinsala sa Israeli attack ay ang mga factories at warehouse habang 14 na katao naman ang nasugatan sa industrial area ng Sidon City. Samantala, ayon naman sa ulat ng isang Saudi newspaper na ELAP, tumakas na di umano ang Hamas top leader na si Yahya Sinwar kasama ang kaniyang kapatid na si Muhammad Sinwar patungo sa bansang Egypt. Taliwas ito sa mga naunang balita at kumalat na mga usap-usapan na nahuli na ng IDF si Sinwar. Matatandaan na sa nakalipas nga nating video, tinalakay natin ang nag-viral na larawan sa iba't ibang social media platform kung saan isang lalaki ang nahuli ng Israeli forces. Base sa itsura ng lalaki, marami ang naging espekulasyon na ito na nga ang big boss ng Hamas. Bukod dito ay may mga unconfirmed reports din kasi ng di umano'y pagkakasakote ni Sinwar, pero ang lahat ng ito ay hindi pa talaga kinukumpirma ng IDF at ng Hamas. Dagdag pa ng pahayagan ng ELAP na ginamit ng Hamas leader ang mga tunnels sa Rafah City upang tumakas patungo sa karatig bansa at malaki rin daw ang posibilidad na tinangay ng Hamas ang ilang mga bihag nito sa kanilang pag-eskapo. Agad namang pinabulaanan ng Israel Defense Forces ang balitang ito ng Saudi newspaper. Ayon sa pamunuan ng IDF, nananatiling nasa loob ng Rafah City sa southern Gaza ang mga hostages ng militanteng grupo at maging si Yahya Sinwar. Noong nakaraang linggo lamang
ay naglabas ng video footage ang IDF kung saan makikita di umano si Sinwar na naglalakad sa loob ng tunnel sa Gaza kasama pa ang pamilya nito. Sa iba pang balita, isang 17 years old na dalaga naman ang naging bihag ng Hamas. Ang lakas loob na nagkuwento ng kanyang karanasan sa kamay ng militanteng grupo sa isang exclusive documentary interview na pinamagatang Screams Before Silence. Noong October 7, 2023, isa si Agam Goldstein Almog sa mga kinidnap na mga miyembro ng Hamas sa kanilang bahay sa kibbutz Kfar Aza kasama ang kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid na lalaki nang magsagawa nga ng pag-atake ang grupo ng Hamas sa Israel. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng kanyang ama at kapatid na babae na pinaslang ng Hamas sa harap pa mismo ng dalaga. Sa loob ng 51 days ay naging bihag si Agam ng militanteng grupo at dito niya nga nasaksihan ang mga kahayupan na ginawa ng mga militanteng grupo sa mga hostage na Israeli. Ayon mismo kay Agam, ang panggagahasa at pangmumulestya sa mga bihag na babae ay regular na nangyayari sa araw-araw, kaya naman talagang nabubuhay sila sa takot habang sila ay nasa kamay ng Hamas. Sa interview nga ay ikinuwento ni Agam ang nakakakilabot na karanasan ng isa sa mga babaeng nakasama niya na hostage din ng Hamas. Ayon sa kanyang kwento ay tinutukan ng baril sa ulo ang babaeng ito na kanyang nakasama habang pinipilit itong gasain ng isa sa mga miyembro ng Hamas. Pinalaya si Agam Goldstein Almog kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid na lalaki noong November 26, 2023 bilang bahagi ng temporary ceasefire deal ng Israel at Hamas. Ito ay sa tulong na rin ng Qatar at Estados Unidos. כל פעם שפגשתי מישהו היה לפחות מישהי או מישהו אחד שחוו התעללות מינית והתעללות פיזית. הייתי עם אחת מהן בערב ואמרתי לה, איך התייחסו אלייך? כאילו, תספרי לי מה עברת עד עכשיו. והיא התחילה לי לבכות, והתחלתי לבכות איתה גם. זהו, אנחנו בוכות ביחד, ואז היא התחילה לספר לי. והתחיל לנשק אותה, והיא התחילה לבכות, והיא אמרה לי, את מכירה את זה שאת בוכה והפה שלך כאילו ככה? ככה הייתי, והוא לא הפסיק לנשק אותי בכל זאת. והוא הוריד לה את כל הבגדים, ונגע בה בכל הגוף. והוא ביקש ממנה גם לגעת באיבר שלו, בכל מיני דרכים. והוא נגע גם באיבר שלה. והיא אמרה לי שהיא פשוט לא הפסיקה לבכות, והוא פשוט לא הפסיק לעשות את מה שהוא עושה. והוא נהנה מזה. וכל החצי שעה הזאת, הנשק בראש שלה. אין לה ברירה. Ayon nga sa host ng documentary na ito, na si former Meta COO Sheryl Sandberg, ang layunin ng interview na ito ay para ipakita sa lahat ang mga kahayupan, pangmumolestya at panggagahasa na ginawa ng Hamas sa kasagsagan ng pag-atake ng mga ito sa southern Israel na alam naman nating itinatanggi ng militanteng grupo. At ayon nga sa mga Hamas supporters ay hindi raw ito magagawa ng militanteng grupo. Ayon kay Sandberg sa kanyang interview sa CNN, nagdesisyon siyang ungkatin ang mga kahalayan na pinaggagawa ng Hamas dahil nga sa mga naglabasang ebidensya matapos ang October 7 attack, subalit nakakabinging katahimikan lamang daw at hindi man lamang nabigyan ng hustisya ang mga biktima. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.